Masayang araw, mga kapiel! Marami-rami ang mako-contempt, mga kababayan. Marami-rami po. Isa na dito si Gadon, si Danya, yung ngiwi, tsaka si Aydirian, mga kababayan, kasi nagpunta na po itong si Attorney Mark Tolentino, Attorney Rolex Soplico, Attorney Topacio, mga kababayan, para magsampa po ng contempt case laban doon sa mga tumututol sa naging hatol ng Korte Suprema na sa pagbasura sa impeachment case laban sa ating pangalawang Pangulo. Ito po ang magandang balita, mga kababayan. Mabuti na lang po at nagsorry si Aling Saba. Kasi kung hindi siya nagsorry, mga kababayan, maaaring mapasama siya rito. O ito dalawa to babasahin ko pero pagkatapos kong basahin to, tsaka po yung video. Tapos yung isa uli. Mas exciting yung isa yung bobo na disbar. Ito muna unahin natin. Contempt case versus Congressman Percy Sedanya at Professor Richard Heyderian inihain sa SC. Just in, mga kababayan, 3 minuto pa lamang po nakakalipas. Formal nang inihain ni na Attorney Mark Christopher Tolentino at Attorney Rolex Soplico ang petisyon sa Korte Suprema laban sa isang mambabatas at profesor. Walang iba, yung mambabatas si Danya, yung ngiwi, yung bibig. Hindi ko siya pinipintasan, totoo naman, talaga naman ngiwi naman talaga siya. At saka yung profesor nga na si Percy Sedanya. Ngayong araw, naghain ang mga naturang abogado ng indirect contempt kontra Akbayan Party List Representative Percival Sedanya at Professor Richard Heyderian. Ang petisyon ay bunsod anila ng mga pahayag na umano'y malisyoso at pag-atake sa kataas-taasang hukuman hinggil sa deklarasyon kaugnay ng impeachment versus Vice President Sara Duterte. Pinatikim ng isang hagupit ang mga ulupong ni Tamba, mga kababayan. Mga gigil na gustong mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Siyempre, mga mga merong paburger yan. Burger lang naman. Di ba? Malay natin baka nabigyan ng pampaburger ni Tamba. Yang mga yan. Kaya gigil na gigil. Gusto mapa-impeach talaga ang ating pangalawang Pangulo. Kasama ang palad, palibhasa, mga bugok. Hindi nila alam yung pinasok nila, mga kababayan, na pwede silang makontempt. Hala sige banat. Palibhasa kasi yung burger nalunok na. Nakain na yung burger. Baka nga inetchas na nila. Sayang nga naman yung binigay na pamburger sa kanila. Kailangan nilang magtrabaho. Kaya ayan ang kinahinatnan. Mako-contempt malamang sa alamang, mga kababayan. Buti nga sa inyo. Mga pakialamero kayo. Ayaw nyong respetuhin, igalang ang naging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Para sa inyo kasi, mga visit kayo ang masusunod. Nanto mga to, nakakainis minsan nakaka-high blood talaga pero huwag na tayo ma-high blood, may batas naman, mga kababayan, at eto na nga, ginalaw na po ang baso. Mag-aantabay tayo, baka itong linggong ito, mako-contempt na itong mga tuta ni Tambaloslos, mga kababayan. Okay? Dito na po tayo sa pangalawa.
Ayun, tsaka pala, ito pa pala yung video. Hindi pa pala tapos. Sensya na. Ito na yung video, panoorin na po natin. Boy, bababa konti. Sir, naka-green, sir, naka-green, sir. Nandiyan na, katabi ko. Kasama ko din si Atty. Rolex Supplico at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendanya. Second, Professor Richard Hidayan at yung best friend, I repeat, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Ang grounds po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Godler ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Hidayan, nag-post sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those 3 individuals for indirect contempt. Thank you. Thank you! O, eto naman kay Larry Gadon, mga kababayan. Kasi, nabasa natin kanina, yung kay Percival Sendanya lang at saka kay Derian. O, eto, kay ano naman, kay si Topacio naman ang nag-file nito, mga kababayan, itong kay Gadon. Sino kayo ng bobo, Gadon? Imposibleng hindi mo alam na makokontempt ka sa ginawa mo. Abogado ka. Kilalang abogado, hindi naman kabobohan, pero may alam din naman sa batas. Pero pagdating yata sa panggigigil mo sa pangalawang pangulo, bigla ka yatang na totally bobo. O eto, si Topacio naman po ang naghain, mga kababayan. O, SC, o impeachment, Atty. Topacio versus Secretary Gadon, just in. Atty. Ferdinand Topacio maghahain ng petisyon sa Korte Suprema laban kay Secretary Lorenzo Larry Gadon and Presidential Advisory for Poverty Alleviation. Paano niyan ba doon? Yung ahensya mo, ay iiwan mo yan kapag ka na-contempt ka, yari ka. O, kanyang formal na inihain, kanyang formal na ihahain sa kataas-taasang hukuman ang isang verified petition for indirect contempt kontra kay Secretary Gadon. Ayan. Bunsod ito ng mga pahayag ng naturang kalihim na umano'y hindi angkop o nakapambabastos sa Judiciary o Korte Suprema siya nga naman. Si Gadon, no, parang hindi siya nagdaan sa pagiging lawyer, no? Imposible, para kang hindi nag-aral ng pagka-abogasya, Gadon. Yung, masyado ka nang nalunod ba sa ano, sa sistema, ika nga, dahil sa sobrang pagsuporta mo dyan sa amo mo, no? Sa mga kaalyado ng amo mo, nawala na sa ayos yung katinuan mo. Parang ganun lang yung nakikita ko. Pasensya na po Atty. Gadon. Yan lang yung napapansin ko sa'yo. Walang problema sa ginagawa mong pagsuporta kay Marcos at sa mga kaalyado niya. Pero ilagay mo sa tama. Kailangan yung naaayon ka sa batas. Dati kang kilalang abogado na ngayon di na kasi na-disbar ka nga. No? Sana, sa pananalita mo, sa mga ginagawa mo, naaayon pa rin sana sa batas. Kaso sa ginawa mong pagtutol o
o hindi naman pagtutol, no? O pagkutya mo, puna mo sa ginawa ng Korte Suprema sa pagbasura sa impeachment ni Inday Sara, doon ka nasiraan ng ng bait. Doon nawala ka sa focus no? Sayang ka, attorney ka doon Napunta ka sa maling direksyon, ika nga. No? Imbis na tumama ka, napunta ka sa mga mali. Ewan ko kung hindi mo alam na bangag yung iba dyan. Posible naman. O, ito pa. Kaugnay ang petisyon sa naging deklarasyon ng Korte, ng Supreme Court na unconstitutional ang article of impeachment versus Vice President Sara Duterte. Doon siya gigil na gigil Tuta ng Duterte ang Supreme Court na yan! Yan ang naging naging tawag nito, galit niya, di ba? Nadala siya sa emosyon niya habang dumadalo siya sa sona ng kanyang amo, no? Iniloklok siya bilang secretary ng Papa. Ano nga meaning ng Papa? Ewan ko, hindi naman tumunog yung ahensya niya kasi wala namang ginagawa. Wala namang naging trabaho para di umano sa mga mahihirap nating mga kababayan, pero parang wala namang kilos yung kanyang yung kanyang ahensya, kaya hindi masyado tumunog. Siya lang, kasi kilala siya bilang pagiging bobo, ganun. Kilala siya na bobo bigla na bobo. Kasi ganun, huwag kang magdidikit sa mga bobo at bangag, mahahawa ka. Dapat abogado ka na, may alam ka man sa batas. Doon ka sa mga matatalino. Katulad nila ni Mark Tolentino, yan, nila Topacio, nila Rolex Soplico, nila Attorney Harry Roque, nila Sal Panelo, yan, mga matatalinong abogado yan. Ikaw lang ang kilalang abogado na medyo nalihis ng landas, napunta ka sa kampo ng mga bangag, kaya ang nangyari sa'yo, naging bobo ka bigla. So ayun, pag-abang-abang tayo mga kababayan kung ano po ang development dito sa inihaing contempt case laban sa mga taong nabanggit po natin kanina. Okay, hanggang dito lamang po. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.